mo'y walang kapantay, kay labis na diwa at bagong nangat, kapatan mo ang nakakadagila. Si Yahweh ay aking sa kanya ako makikinig. Yan, sa ating paglapit sa ating Panginoon, patuloy tayo. Patuloy namin siya pasalamatan ng Panginoon ng Diyos. aming mga buhay, Diyos na buhay, Diyos na
at lupa. Aming Ama, Panginoon, aming kaisa-isang Diyos na sinasamba, luluwalhati. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa aming paglapit, O Diyos. Nakita mo ang aming puso, ang aming kaluluwa, Panginoon. Patuloy kami namin ito, O Diyos, pangihaya. Ang aming mga pag-aalin, ang aming makasalanan, Panginoon. Huwa ikaw, Panginoon, na patuloy na sumama sa amin. Mismo kami, Diyos. Pag kami malapit sa iyo, makalapit, Panginoon, ang kabanalan. Gawa, Panginoon, sa ganon nito, O Diyos, patuloy na sumama ka. Ikaw ang pumunay sa amin, sa aming gawain, sa oras na ito. Sa bagong buwan na ito, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na pumunay sa amin, mga puso, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Sa oras na ito, O Diyos, sa aming panalangin, ikaw patuloy na magsamba, Panginoon, mapipugin ka, O Diyos. Aming pag-awit, O Diyos, pagsamba, O Diyos. Maging masentro sa iyo, O Diyos, ang aming patuloy na salita, O Diyos, ay patuloy na magiging kapakinaw, Panginoon, sa aming mga hawag kaluluwa. Ang aming Panginoon, pag-awitan, pagbibigayan, Panginoon, ay maging kaya-kaya sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po. Ikaw ang aming kasama sa lahat ng panahon, O Diyos. Ang panghiniwan, ang iyong pagpapalat, ang gaya, O Diyos. Bago, hindi pagano, O Diyos, sa bawat araw. Pagkat paghila sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Patuloy na namin pupulihan. Hindi ka namin sasandarin. At ang aming papuri ay pinabalik namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Pagpapahal ko sa amin lahat. Maraming salamat, Diyos. Patuloy natin siya ang papulihan. Patuloy natin siya ang bigan sa oras na ito. Walahanin natin ang kanyang kapatag ng sanatihan.
tago mo ba? Wala. So, kung wala, magkatigan ng mga bawat isa na magandang bagong buwan. February na po, tapos magulat tayo sa lahat na ano tayo ng taon ulit. Ganun lang kabilis yung araw natin, mga linggo natin, no? So, yan darating dapat. Iyagap natin yung ating mga panahon sa Diyos. So, sa oras po dito, mayroon po bang nais na magbigay ng pagkakao sa ating Diyos sa buhay? Sa pagkakao ng testimony? Pasalamat. Purino ang Pinoon. Ako po ay nagsaalin doon sa Divine Government. Ano yun? Meron silang samahan. Sila yung Divine Government. Sabi nila, ano ang nagawa ng mga born again? Mga anak ng Diyos Kristiyano sa community. Wala na tayo. Hindi tayo lumalabas sa community. Ngayon, ako nakakonsentrate ako sa protest lahat ng vaccine. Sabi ko ngayon, dapat makita nila na ang mga churches, kasama to, may silbi sa community. Yung ginawa ko, nilapita ko yung kapitbahay namin. Yun yung pinakamalapit sa amin eh. Yung isang Pastor Noel. Sabi ko. At siguro mabubutuhan ako nito dahil pa ikay ng vaccine, kaya hindi ka ng vaccine, meron kang protest fight. Ang gagawin mo lang, magsisimba ka lang. Pagpasok mo sa bahan, hindi na-activated ang protest fight mo. Kasi ngayon, lahat ng mga sakit na-activate yung protest fight. Akala ko, matutuwa siya. Para bang nagaling pa sa akin? Para bang yung ginagawa ko, hindi spiritual. Ay, ginagawa ko lang ito dahil nakita ko, may tumira sa atin. Merong nagsalita lalo sa atin na totoo naman, ang mga Christian churches walang impact sa community. Ang tawag ko, pag walang impact 2. Hindi kinakatakutan, hindi kinatutuwaan, baliwala. Ako nga sa ni Lord, magpaalam sa simbahan mo para tulungan ka. Kasi ngayon, ang aking kong ginagawa na misyonaryo ko Kaya ako yung nagpapatotoo, samahan nyo ako dahil pupuntahan ko yung mga churches bukod dito. Na kailangan makita nila may solusyon ang mga simbahan. May solusyon ang mga Diyos. Sa Amerika po, ang namatay doon, mga 300 million. Hindi mga 300 million, 30 million. Meron sila gawin doon. Baka gumaling kayo. Kailangan ang presyo, 7,000 plus. Wala pa dito noon, Amerika lang. Pero sa atin, yung matutulungan natin lahat ng pabaksin, kailangan uuulan sila dyan. Hinayaan natin sila. Kaya sana matulungan niyo ako. Na talagang pinapakita sa akin ng Panginoon, hindi pa siya makapalik kasi wala itong gagawin. Kasi ang hindi naman mataas, pinaka-major na magagawa natin, matulungan natin. Hindi lang tayo. Pati yung iba, na biktima dahil nagpabaksin. Ako, ikaw nagpabaksin, na meron ako. Ang kakawaan na kasi, na wala na ko yung distancing yun Yun lang ho ang gusto ko. Kaya ako nagpapatuto sa inyo, samahan niyo ako. Kahit panalangin naman. Salamat po sa akin. Meron pa po ba? Kahit sa Meron ba?
kabutihan niya. Saka pasalamat ako sa Panginoon kaya umuwi ako ng Mindanao, ligtas at saka nag-aabot po ako ng ligtas. Alam niyo, yung bago ko umuwi, sinabihan ko si Dodong na doon siya at saka si Ate pasimbahin ko. Sabi niya, dahil parang takot siya dahil simbahin eh. Sabi ko, simbahan naman ang punta. Sabi ko, magsimba rin ako doon, Hana. Sabi ko, umayag naman, salamat sa Diyos. Yun lang po. Amen. Ganun naman po, no? Kaya, walang talaga. Kasi tayo sa tuloy ko. Medyo lang yung mga magulang natin wala. Kasi yun yung service natin para sa mga ano. Meron pa po ba? Wala na masyado. Wala na. So, kung wala na po, pasalamat natin sa Diyos. Bilisan na lang natin kasi may pala po mamaya, no? So, tayo malalaki, naman ito kasalamat naman sa mga buhay namin, Panginoon, sa iyong pagkakalak, sa iyong pagkakas ko, Diyos, na umuwi na Diyos sa amin. Panibagong manan ito, Diyos, sa kakabisa ng taon nito, Panginoon. Marami na rin pagsubok, pero ikaw pa rin ang aming kasama, Diyos. Ang dami na sa lahat ng panahon, noong aming sabigan. Bibigay ng para sa amin ang mga kailangan namin ng Diyos. Hindi kami nahihiya na sabihin ka ang aming Diyos na dahil sa iyo, hindi mo na ang lahat ng bagay. Pagpasalamat namin, Panginoon, ang aming pag-araw-araw, Diyos, na ikaw patuloy na nag-provide. Lord, sa kagalingan, sa aming mga karamdaman, Panginoon, sa pagsustain mo, Panginoon, sa aming pag-aaral, sa aming mga trabaho, sa aming pagkakitaan, Panginoon. Panginoon, huwag kami makalimot sa iyo, ang Diyos, na ikaw ang aming Diyos, ikaw ay ang lalo namin. Muna sa aming mga buhay, sulit ng ibang bagay, at nagpapasalamat namin ng lahat ng Panginoon, ang mga maliliit na bagay na nangyari sa aming buhay, ay maging kapuri-puri sa iyo, Panginoon. Para sa amin ang lahat ng aming Diyos, hindi lang lahat sa mga Panginoon. Sa mga iba din yung Diyos na hindi nila sinasabi maraming salamat po. Huwag namin lahat sa aming susunod-uwain ng mga patuloy na lumisip sa aming puso ang isipan salita ko yun ang patuloy na bago sa amin. Maraming salamat po ng aming Panginoon Jesus na pagsasabi na Amen. So, ito yung mga bagay ko dyan kasabi tayo sa pagbasa. Meron pong pagkain sa reward sa mga nagugutom. Meron po tayo kumuha. Tapos kung sasabihin ko rin po, kung may mga prayer request, lagay na lang po sa nagigilid ng attendance para kasama natin sa prayer. Matawag po si Pastor Roy. Pakayag sa ibang Diyos. Purito ang Panginoon. Lahat po ng masaya, kung wala pa. Ayun, yung maraming pera na. Walang tigilan na pa. Ang ating pong teksto, Revelation 22:13. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli. Ang simula at ang wakas. Hindi Alpha at hindi Omega, the beginning and end. Sabi ko niya, maraming sinasabi darating ng Panginoon. Ito mismo, sabi ng Panginoon, makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. No. Hindi na sinabi kung kailan. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay bawat isa ayon sa kanyang ginawa. No? So, hindi lang po darating siya. Meron siyang gantimpala. Isa po yun sa malaking dahilan bakit tayo kukunin. Amen po ba? Amen. Ito naman yung bad news at better news. Pag hindi natin pinansin yan,
Matthew 24:21. Sapagkat sa panahong iyon, yung araw ko lang pinanggit, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatian, hindi pa naranasan mula ng likhain na sinukan. Hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ano kailan na Great Revelation? Kaya siya babalik para hindi tayo napasama siya. Sabi ko ng verse 22, kung hindi paiikliin ang panahong iyon, ano mangyayari? Walang maliligtas. Walang maliligtas sa Revelation. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, pag-iiklikin ang panahong iyon. Hindi yung Revelation. Yung panahon na ang kanyang mga anak nandito para hindi masama sa matinding kapigatan, pabalik siya. At yun ang dakilang pag-asa natin. Hindi ko yung basta't maligtas ka, ligtas ka na eh. Kaya na mahihirapan pa tayo dito. Nagtatagumpay yung mga problema sa yung Antikristo. Kung may, ito, tansikin mo natin, iwas po tayo ngayon. At kung hindi, kaikliin ang panahon yun, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hirang, kaikliin ang panahon yun. Sino po yung mga hirang? Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas. Nariyan siya. Huwag kayong maniwala. Sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may diitaw ng mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilalas na tanda. Hindi ko matanda tanda. At mga kapapalaghan upang iligaw o maaari pati yung mga hirang. Ang pag-asawa natin yung mga hirang eh. Para hindi tayo masama sa tribulation. Ito yung mga pinili ng Diyos. Kung ang mga hirang ay maaari pang madaya, mahirang na natin pili. Ano pa yung mga karaniwan lang tayo? Hindi tayo hirang eh. Tawag nga sa ating hinaran. Mahirang, hindi sigurado. Ito tama kaya tayo. O tayo ko ay manalangin. Ito tayo yung kuwag manalangin. Sabi God, salamat po kami. Ngayong araw na ito, kami ay nandito sa iyong gawain. Ngayon pong mabuhay na bigyan ng pagbulan. Paglago, magising kami. Hindi sapat na kami, hindi Kristiyano lamang, naligtas sa kaparusahan darating, ngunit ang aming buhay ay nanganganib sa pagkat mayroong mandaraya. Ay nakalang magtagumpay sa sanglibutan at tinatawag na the Antichrist. Kaya ang Panginoon, bigyan kami ng tunay pagpapahalaga sa mahuling araw na nakikita. Malapit mo ng pagbalik, ngunit babalik, maglilitaw ang magpapahamak sa amin. Mga Diyos, aming kung nasimulang kaligtasan magpatuloy hanggang sa malapit mo ng pagbabalik. Lahat po ng anak ng Diyos, sabi na, nayamuin po natin parapakarang Panginoon. Bakit po maraming Kristiyano hindi makasama sa malapit ng pagbabalik ng Panginoon? Kasi lahat na tayo talagang handa na eh, kasi tinanggap mo na si Kristo eh. Pero may mga Kristiyano po, hindi makasama maiiwan. Ito po yung number 1. Mga Kristiyanong hindi kilala ng Panginoon. Ba kilala natin yung Panginoon? Problema, kilala na tayo. Matthew 7:22, pagdating ng huling araw, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral mo kami, nagpalayas na mga demonyo, gumawa ng habang balaghan sa inyong pangalan.
Ang sabi ng Panginoon, ang sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga manggagawa ng sama. Sino yan? Mga superstar ng Kristiyano yan. Umubuhay ng patay, paparayan ng diablo, gumagawa ng himala. Pero ang problema, hindi sila pinunod ng Panginoon. At ang sabi nga ng Panginoon, manggagawa. O kahit wala pa ako nabuhay na patay. Wala na magagawang himalayo ng energy ko. Yun ang mabata ng nakakaintindi na hindi. Na-appreciate ako. Pangalawa po, etong mga kasama ng Panginoon. Hindi ko katulad ng matitindi. Ito, nakakaintindi. Pero hindi mo tindi. Lucas 13:25, Napamang pintuloy sinara na ng puno ng sambahayan. Magkikis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. May kasama rin kung magagawa ng mga. Pero kasama nila Panginoon na naranasan sila eh. House to house eh. Ano masunod ginawa ng Panginoon doon? Ang Panginoon ng mga matao sa kanya. Tapos, marungot, hindi siya kilala. Ang ingat ko, yung mga alagad, alagad na ng Panginoon to ha, sabi, John 6:66. Ang mga naging mga alagad ng Panginoon, John 6:66, mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Sabi ko, ano kami? Agad eh. Kasi ba kami? Pag ganaan, pumapalakpak at dalawa. At ano pa? So, tingnan ka natin ha. Ang mga nataya po at nagsumpa ay dahil hindi po nila napulawaan o napakinggan ang aral ng mga totoong apostol. Ang narinig lang nila ay yung sa pastor, guro. Pero yung original na aral ng mga apostol, hindi nila narinig. Narinig man, lupas lang. Ano yan? Galatians 1:8. Maging kami o isang anghel mula sa langit mangaral sa inyo ng iba. Sa mabuting balitang pinangaral namin, ano mangyayari? Paasumpahin siya. Asumpahin. Ito ang dahilan bakit ako naging misyonary. Ayaw ko masumpa. At hindi ko masusumpahan ito. Kasi pag nasumpa ka, pupunta sa impyerno. Pero pag sinabing pakasumpahin, doon sa pinakamalalim na impyerno. Sana ganito tayo. Natatakot kahit sa salita ng Diyos, hindi na maniniwala. Ito ba, panlima. Ang mga tumanggap sa Panginoon para maligtas, pero hindi naman nakapasok sa Panginoon o sa pintuan. Sabi ng Panginoon, ako ang pintuan. Di naman pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas. Makakatagpo ng pastulan. Sabi ko, hindi natin i-consider ito. Lalong-lalo ako, ang pangalan ko, basta tinanggap ko si Kristo, ligtas na. Ang sinubay na naman, pangangaral ng mga Kristiyano o pangangaral ni Kristo. Ay si Kristo mo yung tagapagligtas eh. Sabi niya, ako pintuan. Yung mga pumasok, pamamagitan ko, maliligtas, linaw. Yung tinangaral ko po, hindi ganoon.
panalangin dito, ligtas ka na. Sabi, parang hindi pareho nung sa Panginoon. Kaya malaki ho yung pagkakaiba ng katuruan ng Panginoon sa katuruan ng Kristiyano lang. Ang tanong, saan po maliligtas? Yung mga nakapasok na. Hindi talagang kaligtasan makapasok. Yung pintuan mo pinabanggit, ito, ikaran. Nakapasok na? Sige. There's John 10:10. Kaya lamang po pumunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at mangwasak. Hindi mo ito katupusan. Ito po yung panganib ngayon. Sana mo tinanggap natin ang Panginoon, wala lang yung nagablo. Wala na yung hirap, lungkot, problema. Hindi naman hindi din Lalo yung mga diablo. At nandito pa siya. So, pag nakapasok tayo sa pintuan kay Kristo, dito tayo liligtas. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at mangwasak. Hindi mo yung kabila. Ngayon yan. Sa kaligtasan mo na nakaraan, may kaligtasan ngayon at may kaligtasan darating. Akala ko, basta tinanggap mo si Kristo, tuloy-tuloy na. Ligtas ka na rin ngayon at lahat ng problema. Hindi. Kailan talulit mo yung napunta para magnakaw, pumatay, mangwasak. Kaya lang mo, hindi lang mo yun. Hindi lang kaligtasan ng emphasis ng Panginoon. Meron siyang layunin o purpose. Bakit kailangan iligtas, hindi makapahamak? Sabi dito, napagito ako upang ang mga tupa magkaroon ng buhay, sa buhay na ganap, kasi. Hindi ka ililigtas sa yan. Papahamak ka May purpose yung pagliligtas ng Panginoon. Amen po ba? Ano natin, iwas parusa lang. Hindi. Purpose niya, ang kakaroon ng buhay, ang buhay na ganap, siya. Ang mangyayari sa atin, dahil hindi natin naiintindihan, sa buhay na kasayang. Hindi natin nakita yung purpose ng kaligtasan. Hindi natural lang tayo. Ayaw lang natin mapunta sa dagat-dagatang kapoy. Kanya pa ba kayo, mga kapatid? Mahali pa ba ako? Wala na lang. Kaya na lang sa dulo. Ano po ang mangyayari sa mga tumanggap sa Panginoon pero hindi nakapasok sa pintuan? Mo sana nakikita niyo yung mas matibay. Ano nangyari doon sa mga tumanggap sa Panginoon? Hindi nakapasok. Sabi ko ng ikalawang Pedro, hindi ka totoo, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Yesu Kristo na Panginoon at tagapagligtas. Nakaiwas, hindi mo naligtas, nakaiwas. Kung baka may nagkaaway niya sa naglabas niya, ang nangyari sa'yo, dito ka dumaan, nakaiwas ka. Hindi mo alam, meron din doon. Ikaw yung naligtasan, nakaiwas. Hindi pareho. Ito yung nalangkot na balita. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang malulig nito, sino sa inyo tumangal sa Panginoon na dire-diretso mas? Hindi ko lang sinungaling. Hindi na nag-aalit. Andito ba tayo? Bumabalik yung masama. Nawala. Ano mangyayari? Sabi,
Kung muli silang maakit sa dating masamang gawain, tuluyang malutig nito, magiging kalagayan nila masahol pa sa dati. Amen ba kayo doon? Ako no, amen ako doon. Talaga nung pinapangalan ko. Tanggapin mo si Kristo para maligtas ka. Naliligtas ka lang, pil na nga sisimba pa nga Kaya lang nandito tayo masama. Kung muli tayong bumalik sa dating masunod gawain, ang sabi ho, magiging masahol pa sa dati. Yan. Tingnan ko, lima lang pala to. So, alin po ang dapat tanggapin? Katuruan para lubos totoong maligtas. Yung ubang tatanggapin ng Panginoon o tatanggapin ka ng Panginoon? Papasok ka. Ang mo sa Panginoon, turuan din po ni Kristo, ako ang pintuan. Sino mang pumasok, pamamagitan ko, malililigtas. At pasok siya tatabas, makatakay ko na pastulan. Kompleto mo yung magliligtas ng Panginoon. May purpose, may goal. Yung kaligtasan natin malaki. Tinakot ka lang, pumunta ka sa dagatan apoy, simba ka. Sisimba ka naman. Kaya lang baka dumating si Lord, hindi linggo. Dumating sa Martes. Martes, simbahan. Okay, Sabado. Ay maliligtas ng mga Adventist. Sabado Saan ko maliligtas ang mga nakapasok na? Dito na ho ito. Ito po yung kasalukuyang panganib. Kasama yung Antikristo. Kasama yung vaccination. Kasama yung digital ID. Na hindi ka na magdadala ng pera. Hindi mo na yung ID mo. Ang bibidroan na. Kukuha ka na lang kailangan mo. Yun ang ngayon ang kaya ka lang. Ang technology ngayon, matindi na. Pero, tatanggapin mo yan. Yung mga tao, lalo yung mahirap. Bibigyan ka lang. Pwede na ba sa iyo yung 1 milyon? Siyempre. Ipatay ka rin Hindi ka naman gagawin ni Cristiano Kaya naman yan parang talagang yung card mo. Ang tawag yung digital card, pera. Hindi ka naman dadala. Hindi ka na huhulapin. Di ba ang ganda nun? Hindi ka naman lumalapag sa utos ng Panginoon. Kaya lang, pag susunod doon, tataka ka na. Kasi, pag tinataka ka na, wala ka ng IT. Titignan mo na lang kung kaya ganyan yung kamay mo. Ganun mo kadelikado ngayon. Kaya pinapangaral ko, may kaligtasan ngayon. Hindi lang ito sa darating. Nandito ba kayo? Tandaan ang totoo at tunay na kaligtasan, hindi lang iwas parusa. Sa nakarang nagawang kasalanan. Ang tawag po dyan, katubusan. Parang gano'n lang po yung binigay sa atin, katubusan lang. Ngayon, yung tunay na totoong kaligtasan, may malinaw at mabuting layunin kalagayan. Ano mo yung mabuting layunin? Gagawin tayo lupa. Bibigyan ka ng buhay, ng buhay na ganap, gumaganap, siya. Sino masayang-masaya na? Naging Kristiyano. Ano po ang mangyayari sa mga tumanggap lamang
Hebrews 6, verse 4. Sapagkat, paano pang mapagsisisi at papanurong balik ang mga tumalikod. Dati, naliwanagan na sila. Nakalasat ng kaloob ng langit. Naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Yan po ang palatandaan ng isang matibay na Kristyano. Nagtatanggap ng banal na Espiritu. Nag-iistigin tongues. Panahon ko namin, hindi lang iistigin, mapakakte, mugulong tayo. Eh, wala. Wala. Nagkataas na ng mama. Nakalasap na rin sila ng kampihan ng salita ng Diyos. Nakatama ang kapangyarihan ng Diyos na lubusang makahayag sa panahong darating. Ito yun. Ito yung masamang balita. Kung sila ito malikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari ang mapagsisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang pinapako sa krus, binibilad sa kahihiyan. Hindi mo madali maaligtas. Yung katulad ng apostasy, pinadali masyado. Tatas mo lang ito, may ulitas ka na. Pag magsisimba ka, pwede. Ayaw mo, pwede rin. Basta ligtas ka eh. Ito mga ligtas na, ang dami lang nangyari sa kanila. Nakaalasap ng mabuti ang salita ng Diyos na nadamang kapangyarihan ng Diyos, etc. etc. Pero kung sila'y nanlamig, nawala. Mahirap. Hindi na makakalimutan. Hindi na makakalimutan. Bakit hindi mo pinangaral sa akin? Sobrang dali. Sino ang mga totoo at unay naligtas, patuloy na iniligtas. Nag-get na sabi ko naligtas, patuloy na iniligtas, at lubos na iniligtas. Ganyan po yung ligtasan. Past, present, future. Sa atin yung past lang eh. Kasala ka lang eh. Hanggang doon na lang. E paano magkasala ka ulit? Hindi na nga iba pa akong Panginoon. Balikan pa ako na. Every Sunday pa, pauto pa ako ng Panginoon. Ano ang uri ng kaligtasan ito? Sino ito mga ito? Sabi ko dito, sila yung mga Kristiyanong magtatagumpay hanggang sa lubos na kaligtasan. Ano yung lubos na kaligtasan? Yun na ay pagbabalik ng Panginoon. Sabi ko naman sa mga pastor na kahit pa paano nagsira ko. Lahat ng mga member natin, pag tinanong natin, darating na ang Panginoon. Handaan na ba kayo? Pero may bagong tanong na yun. Malapit nang dumating ng Panginoon. Nasali ba tayo? Naghahanda ka na, pero hindi ka pa nakasali. Dapat, maintindihan natin, hindi ka naganda, dapat kasali ka. Eto, sigurado masali. Mga Kristiyano, nagtatagumpay. Paano po sila magtatagumpay? Ito ay napakalaga. Ako hindi na ako nanganganon ng kaligtasan. Ito na pinapangarap ko. Magtatagumpay. Sabi ko na Revelation 7. Revelation 2:11 muna. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa atin po itong mensahe. Kasi na iglesia tayo. Hindi ko ito pang
ang believer. Ito para sa atin. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia o sa mga nasa iglesia. Ano sinasabi? Ang magtatagumpay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. Yun ang kinakatakutan natin eh. Ito ang sunod ng apostasy, tatanggapin niya ni Kristo. Nalinaw po para hindi ka mapunta sa tagat-tagatang apoy, kailangan magtalipan. Amen po ba? Amen. O kanya nag-aaral kayo, kalima. Pagpapasok lang kayo, tapos simula lang yung opening ng klase. Pagkatapos, hindi kayo pumapasok. Talagay mo, gagraduate ka. Hindi kailangan. Papatuloy ka, nang magtagumpay ka. Marami exam yun eh. Kaya dito sa mga Kristiano, wala gano'n. Basta nakakinulog ka lang, pinagawin ko Kristo, kung sa panalangin mo, yun na, patawarin na po kami yan. Ewan kung gano'n ang saraan. Ngayon, tingnan natin paano magtatagumpay. O yun muna hindi magtatagumpay. Kasi, Pahayag 21:8. Subalit malagim ang kasasakitan ng mga duwag, mga taksi, mga pasasa, sa suklam-suklam na alayan, mga mamamatay tako, mga mapakikapig, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos ang lahat yung sinungaling. Siguro hindi po tayo dyan sumasamba. Hindi na tayo mamulang kung matutuloy mamulang. Wala na tayong ginagawa ng mga kasalanan. Yung malinaw na kasalanan. Yung lang yung panguli. Lahat ng sinungaling. Sino ko sa inyo, mula yung tinanggap niyo ang hindi na yung sinungaling. Kaya ako madalas pa nga. Pastor, may pera ka ba? Wala. Dahil meron pera. Alam mo, tayo na po. Di ba kasalanan nyo? Marami kasi doon sa nagsisinungaling. Ano mangyari? Sila ay ibubulit sa lawa na naglalagablag na asupre siyang pangalawang kamatayan. Ano yan? Bukan yan. Hindi kanya bukan. Asupre. Ikalulog ka doon. Bakit po eh? Kristiyan na kami. Hindi ka magtanong pa eh. Ang kailangan, para ikaw ay tuloy-tuloy na maliligtas, kailan magtatagumpay. Di ba kumakato si Kristo? Narito ako sa labas ng pintuan. Sino mga pupukas? Papasok ako. Bakit siya papasok? Yung verse 21 ang dahilan, ang magtatagumpay, upupong katabi ko sa aking luklukan. Yun ang purpose bakit tatanggapin mo kami? Hindi para maligtas. Ligtas na nga eh. Ilang ligtas ba gusto nyo? Linggo-linggo ligtas ka? Hindi dapat tatlo lang. Tinubos ka sa kasalanan. Simahan ka ngayon dahil maraming mga demonyo dyan. So, ulog. Tapos, eto na, nagtatagumpay ka na. Babalik na si Lord ngayon. Kukunin ka na tayo gagawin pala andong. Meron ka po kaligtasan. Pero, dito muna tayo. Paano magtatagumpay? Ako, tinukukunin din magtagumpay. Maligtas lang eh. Pakinggan nyo ho. Revelation 21:7. Ito ang kakamtan ng mga magtatagumpay
Hindi na mo, letra por letra. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya, siya na may magiging anak ko. May tagumpay. Hindi ba ba? Sabi ko na isang talata, ang nananalig na si Kristo ay anak ng Diyos magtatagumpay. At ang mga anak ng Diyos nagtatagumpay sa sanglibutan. Ha? Kung kayo maniwala doon sa basic salvation, ako may pagkakotoo ito eh. Tatlo kayo ko. Yung isa, yung malamal ko, pero yung nalaway. Ngayon, pag nalaway lang, pupunta ako sa ikalawa. Mabait yun eh. Masalo na yung ikalawa. O, nag-away na naman kayo ng Diyos na po, ano, kaya dito ka. Ang pinakakulungkot yung pangatlo. Wala, pag hindi kami important ng number 1 sa may number 2, number ako sa number 3. Alabi ng number 3 wala. Ano nakain mo? Nandito ka. Ay, mawawa talaga. Pag hindi personal. Sino ba personal natin? Ang Panginoon. Wala. Pangalawang ilang muna. Ngayon mo pula. Kaya nang may konting tiis dyan. So, ito po yung sino po mga anak ng Diyos siguradong magtatagumpay. Kasi ang requirement po para hindi ka lang maligtas, maging anak ka, ang requirement magtatagumpay. Pag nagtagumpay, hindi ka na maliligtas. Mananatili kang ligtas. Tuloy-tuloy kang ligtas. Pagkatapos, may reward ka. Kaya ako babalik ng Panginoon, reward niya na. E diyan ako nakasulungkot. Wala akong nananaral. Nasapa tayo, ay may reward. Akala natin yung kaligtasan reward na hindi. Pagmamahal ng Diyos yun. Patutunayan naman natin, mahal natin ng Diyos. Anong gagawin? Magiging anak ng Diyos. Magtatagumpay na. Sino po ang mga anak ng Diyos? Sigurado magtatagumpay. Tatlo po yan eh, no? Ito, ang mga tumanggap sa Panginoon, hindi upang maligtas, hindi upang maging anak. Ha? Alam po ba yan? Hindi ko kasi narinig yun sa ibang simbahan. Lagi lang, tanggapin mo lang ang Panginoon para maligtas ka. Wala kang tagumpay doon. Labanan yun eh. Dito, ang unang step para ito ay magtagumpay. Magtagumpay mo na. Diyan mag-work. Datapwat, lahat ang sa kanya ay nagsitanggap, sumampalataya, binigyan ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Amen po ba? Kukumpituin mo ng misyon. Sa verse 13, sabi ang pagiging anak nila, hindi buhat sa tao. Kagagawa ng tao, aral ng tao, kundi buhat sa Diyos. Yung sa'yo na wala pag pinatong mo yung ganyan, tinanganak ka na. Dahil yung panganganak sa babae, hindi kumataas. Kaya ako nagiging anak, pinanganak ng Diyos. Kaya sabi sa akin, nagagalit sa akin yung mga kaibigan ko. Sabi ko, Brad, ikaw ba anak ng Diyos? Oo ba? Nag-aalitan ka ba? Ano ba? Sabi ko, kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, kailan ka pinanganak ng Diyos?
Pwede bang maging anak pag hindi pinanganak? Nakikita ko yung mata niya, linisip para susugin. Hindi nga ako pilosopo yun. Yun talaga ang dahilan. Bakit ka magiging anak, ipanganak ka? Hindi na ako papakita sa akin yun. Nakuha kong birthday. Kasi ayaw nila. Dahil kahit mga Krisyano ayaw nun eh. Mga Krisyano basta hindi natas man yung kamay. Ngayon, ikalawa. May ikalawa kong parang naging anak. Bukod sa tatanggapin mo ang Panginoon, yan. Ito po yung mga anak sa huling panahon. Ito yung ginagin ko nila, John 1:12, ang tawag dyan Alpha. Di ba, ilang topic natin ngayon, Alpha, Omega? Ako muna, ako muli. Ito yung mga anak sa huling panahon. Hindi lang po sila naligtas, kundi kasali sila. At sila po yung dahilan bakit mas mabilis na babalik ang Panginoon. Kumbaga sa natural, yung mga tumanggap lang sa Panginoon mga baby, yung mga masarap talaga yung mga baby. Itong mga anak ng Diyos sa huling panahon, ang tawag dito, mga ate, mga kuya, malalaki na. Meron ba kayong anak laki na kinakagal nyo na? Baby lang yan. Pero, ito yung kailangan ngayon, mga anak ng Diyos sa huling panahon. Narinig na kayo gano'n? Yun yung tinatawag na mga hiniram. Dahil sa mga hiniram, paiiklikin ang panahon. Para hindi tayo pumasok sa tinatawag ng Great Tribulation. Ito yung hinahanap ngayon ng mga anak. Masahin ko 1 John 5:1. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus. Ang original ng pangalan po ng Panginoon, hindi Jesus, Yeshua, Messiah, Messiah, Adonai. Siya hindi siya naparito para iligtas personalan ng tao. Naparito siya, sabi ng John 1:11, naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ano ang ginawa? Kaya sila, patay ni Hitler, 8 billion. Yung 8 billion. Kasi pinangayan nila yung pagliligtas ng Misaya. Ililigtas ng Misaya yung bayan. Ngayon, ito naman malungkot. Pumasok na yung mga Amerikano. Personal na yung kaligtasan. Hindi na yung original na dapat iligtas lahat. Ano tinagap natin? Yung apostasy. Hindi ko yung tinatawag na apostles teaching. Kasahin ko sa inyo, ang original na ebanghelyo ng mga apostol. Kaya pag hindi mo ito hinahalagahan, napakahirap ng bumalik ng Panginoon. Maunahan na tayo ng Kristo. O sa Efeso 1:13. Ipangaral niyo ito. Kayo ay naging bayan ng Diyos na kayo'y manalig sa Kanya. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ano yung salita ng katotohanan? Ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Anong klaseng kaligtasan to? Pangmaramihan to, panglaratan. Bayan na kasi tinutukoy, simbahan. Kaya,
Pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong pinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So, binamit natin kanina sa Matthew 24:22. Ito yung mahirap. Kailan lumabas na ito para mapaiklig na hindi na tayo aabot sa Great Tribulation. Matinding paghihirap na hindi naganap noon, hindi magaganap ngayon, at kahit kailan, may mga hinirang. Sino yung hinirang? Mga anak ng Diyos nakapasok sa bayan ng Diyos. Hindi na pinakikilala yung personal Lord and Savior, ang pinakikilala nila yung tunay na pagliligtas ng Panginoon. Sino siya? Yeshua Adonai. Isisila ng isang lalaki, pangangalan ng Jesus. Bakit po upang iligtas ang kanyang bayan nila. Kung itutuloy natin yung paraan ng pagliligtas natin, ang mga buwal ng mga pastor lang, kami lang. Atang kayo. Pag sinabing bayan, andun yung bata, andun yung matanda, babae, lalaki. Hindi ko alam kung saan tomboy o bakla. Tapos, nandun lahat. Yun ang talagang pagliligtas ng Diyos. Hindi pwede nila tayo banal na banal. Hanggang kailan tayo pwede maging banal? Dahil tayo ng mga Buddhist. Ang Buddhist po ay mga Buddhist. Nakaba ng rosaryo yung ganyan. Hindi kumakain ng karne. Puro kulay lang. Walang iniisip na makamundo. Kaya natin yan. So, ito na ho yung balikan natin. Yung original na Ebanghelyo. Kayo may naging bayan ng Diyos. Ulitin natin ha. Sumampalataya. Ha? Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalataya sa Jesus ang Mesiyas. Sa English po, whosoever believe Jesus is the Messiah is born of God. Mas mahusay ho yung word of God kaysa born again. Bakit? Ikaw talaga yan. Kailangan natin siya. Ngayon, pag tayo nandiyan na, sabi ko dito, sino mang umiibig sa Ama, ay umiibig din sa mga anak. Hallelujah. Kaya ka tayo gusto ng Diyos na maging anak. Kasi sa mundo, hindi pinahalaga niyo yung mga anak. Pinahalaga niyo yung Kristiyano. Ngayon po sa Africa, pinagpapatay yung mga Kristiyano. Alam mo ginagawa ko sa mga Kristiyano. Kahit yung panahon ng Panginoon, ako pinapatay yung mga Kristiyano. Wala akong pinapatay na anak ng Diyos. Diba? Ano gusto niyo? Kristiyano kayo? O anak ng Diyos? So, mga kapatid, tayo magtapos mo. Ito yung isa sa pinakamalaking problema ng mga Kristiyano. 1 Corinthians 16:22. Sabi, sumpain ang sino man walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha, dumating ka nawa, Panginoon namin. Dapat ang presentation may good news, may bad news. Puro good news naman. Pero pag hindi mo na ibig, kahit tinanggap mo na araw-araw pa, masusunod. Paano iibigin ang Panginoon? Para ang Panginoon, dumating na. Kasi hindi siya iniibig. At kung sa akin galit sa akin, kailangan lang sila tagapagligtas eh.
malinaw sa 1 John 3:16. Ay ko meron din kayong Bible. Ulayan nyo. Ito yung paraan para maibig ang Panginoon. Pag naibig mo ang Panginoon, kahit kailan dumating yung rapture, sigurado sa ka. 1 John 3:16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Ano yan? Inalala ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Ano ang gagawin natin? Iaalagin natin yung buhay kay Kristo. Magiging missionary kayo, mag-aaral ng Bible School. Hindi na kayo mag-aasawa. Mag-aspare, yung pastor kayo. Hindi o, ito sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Para maalis tayo sa sumpa, nakawalan ng pag-ibig sa Panginoon. Ito sinabi, dapat nating ibigin. Bigay ang aming buhay sa mga kapatid. Nalulungkot ko ako. Kapatid ba natin yung mga Katoliko? Mga iglesia? O yung mga Kristiyano sa kabila? Hindi. Mga Kristiyano nag-aaway-aaway ko eh. Sino tama eh. Yung ma-save or receive o yung save lang na save. Ngayon, ito yung paraan para mapatunayan natin ang pag-ibig sa Panginoon. Iibigin natin ang mga anak ng Diyos. Kung magagalit sa akin, sino dito ang anak ng Diyos? Taas yung mga inyo. Rahati lang. Paano kaya mo yan? Babalik si Lord. Gusto natin yung magsimba sila para maging membro eh. Kung sa Lord, gusto niya, pumasok yung mga yan para maging anak niya. Tapos tayo, magkakapatid. Bakit po kailangan maging anak? Kasi yun ang requirement para bumalik na ang Panginoon. Tayo tayo. Alam ko narinig nyo na ito eh. 1 John 3:2. Mga minamahal, ngayon tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi po Kristiyano. Tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin gaya man. Yan. Alam natin sa pagpalitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ano yung likas na kalagayan ng Panginoon? Meron siyang glorified body. Kaya hindi pa siya bumabalik, kukunti pa lang yung mga anak ng Diyos. Laging pinapangaral, maligtas maging Kristiyano. Tagal mo na maging Kristiyano. 97 pa. Hindi ko ka naman eh. Kasama yung Brother Eric Villanueva. Si Bishop Durante. Nakita ko yung buhay ng mga simbahan. Pag hindi sila nagkasundo, hindi ba yan? Ano yung sabihin ng lipat yan? Hindi mo kakapatid, kaaway. At talagang layunin ko ng Panginoon, pag-isahin yung mga nasa langit at mga nasa lipa. Ano ba ang nangyayari yan? Merong Trinitarian, merong Unitarian, merong dalawa lang. Yung iba may isa lang eh. Pag nagsama-sama ko yan, ay hindi nagkakasundo yan. Pero tingnan niyo yung natural. Kahit yung ating masugi. Pero pag pinagsama-sama kayo, ano yung nanay? Kaya gawin. Mas madali yun na maging anak. Kesa pumasok tayo sa reliyon.
Ewan ko na kung naiintindihan niyo yung aking sinasabi. Na ano nang nabasa ko ang magtatagumpay mga anak ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, lahat ng nagkakasala hindi mananatili sa sambahayan. Dito ba yung Kristiyanong hindi na nagkasala? Tapos hindi ba tinatagad si Lord? Pero the Lord is Savior? O ikaw ngayon, tinanggap si Lord, ano ka? Hindi ka lang sa pero ikaw ay alipin. Niligtas ka para kagaling alipin. Pero yung mga anak tumanggap sa kanya, ginawang anak. Ano sabi niya? Ngunit ang mga anak mananatili sa sambahayan magpakailanman. Ako lang nagmimensahe ng ganyan. Kasi siguro, tawa-tawa na kayo sa akin na ganyan mensahe. Hindi ako nagmimensahe ng relihiyon. At nakita ko, ang relihiyon talaga pantao lang. Nakita mo lang ng tao, tatakutin mo pa, at mga sa'yo. Pero yung mga anak mo, kahit pangit yung anak mo, malikot, naganda, lahat mo kasi, hindi yung lang para maging anak. Tatanggapin tayo. At yan mo yung, ito na yung last verse ko Peter, hindi yung Peter, Ephesians 1:5. Ayaw kong wala ito sapagkat ito lang mo yung pinangahawakan ko ngayon para tuluyan tayo mawala sa pagiging Kristiyano lang. Hindi pa tayo sa mas magandang kalagayan. Hindi pa kayo nag-aaral? High school? Alam na, graduate ka na, hindi ka na magtutuloy? Tutuloy ka pa, may college pa eh. Ito yung pinakamahalaga na dapat natin pansinin. Sabi ko dito, tayo kanyang tinalaga, Jesus 1:5, upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ano yan? Yan ang kanyang layunin kalooban. Pag hindi mo natin ito pinansin, nilalabanan natin ng Diyos. Kalooban natin gusto natin, ilabasin ang dapat kilalanin maligtas ka. Eh dito hindi. Ang gusto ng Diyos, maging anak. Bakit? Kasi ang gusto mayaman, makapangyarihan. Kahit yung magulang na sa lupa, hindi kaya bigay yung kaya bigay ng Diyos. Amen po ba? Ay po natin tumayo. Mawin po tayo kung sa mga pinawit natin dito. At naniniwala po ko, lahat na bumalik ng Panginoon, kung meron ng mga tinatawag na ate, mga kubiyang anak. Naglilingkod na. Yung baby ba naglilingkod na? Hindi, pero masaya na yung mga sa mga dati. Pero ang gusto mo ng Panginoon, bumalik na. Kaya, ito katuruan yung mga anak ng Diyos, at darating na ang Panginoon, magiging katulad ni Kristo. Hallelujah.
Sabi ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Hindi niya sa kanyang mga prayer ay mataka. Aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ko, hindi masyadong natutoryo, hindi sinusubukan. Pinakita ko din ang Panginoon. Mula noon, hindi na sinubukan ng Panginoon. Kasi tayo na kailangan tayo ng mga hinirang. Napakahirap yung paraan ng Kristiyano. Maniwala kayo sa akin kasi nabuhay ako dyan. Kailangan mo ngayon, mga anak, mga inaalagaan, mayayaman, ginagamit ng Panginoon. Pagkat totoo po, minamahal niya tayo lahat. Pero, mas minamahal niya yung mga anak niya. At yun ang kalooban niya. Lahat, tinalaga niya upang maging mag-anak. Tayo po manalangin sa naman po. Panginoon, dahil mensahe ito, na po ay lubos namin kinamuluhan, karamihan sa amin, Panginoon, ay totoong ligtas na. Nagbago na. Ngunit naghahanap ka ng mga hinirang upang maitigin ang araw ng kahirapan sa ulit panahon. Nawa tumugo ng bawat isa. Kung hindi man sila ay tabuhang patanggapin si Kristo upang makabilang sa anak ng Diyos. At kami na lumaki na ipangaral namin na iisa lang ang kalooban ng Diyos. Tayo hindi lang maligtas, kundi maging mga anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos nagsabi ng Amen. Nawa ang lahat po ay may natutunan. Ating po sinasabi, apply natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Yan, sa paras po ito, dara po tayo sa ating pagbibigay. So, yan. Sino pong nais na magbigay, na may galak? Hindi po tayo magbigay. Sige po, tayo magbigay. True.
say all these things, surely I'll give them to you. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hindi pa na namin yung mga kaloob. Maraming salamat po, Ama, sa ito. Patuloy namin natakas ang aming kaloob. Diyos, kahit saan, offer naman ito sa bawat isa o Diyos, ikaw na kapatid sa aming mga puso. Salamat kami, Diyos, na kakayanan kami ng Panginoon na makapagbigay. Kahit alam namin na hindi na kulang sa aming mga buhay. Patuloy nga po na pagpalain po bawat isa bilang tayo sa iyo, Panginoon, sa kami ay magtitiwala na napalataya o Diyos na Islam galing ang lahat sa amin na kinabubuhay, Panginoon, ang sulay, Diyos. Bawat isa ay mapagpala, Panginoon, upang mapagpala rin namin ang bawat isa sa amin, mga kapitbahay, kakilala ng Diyos, mga tulong, Panginoon. Maraming salamat po. Ngunit nga, Panginoon, na kami ninyo lahat ng ito sa kamay ng aming Panginoon Jesus. Pagpasabi na. So, dalawa lang po si Pastor Ruben para sa ating Santa Cena. Amen. Puri ng Panginoon. At sabi nga sa Bible, tuwing gagawin niyo ito, ay gawin niyo sa pag-alaala sa akin. Kaya, sabi nga kahit ano mangyari sa buhay natin, the show must go on. Kahit na pag-pause tayo, okay. Ang mahalaga na service tayo sa Panginoon. Ay yung lahat ay yun ko lang muna. So hindi na lang natin sinasabi sa Bible na huwag tayong gumaya doon sa mga magpapagawa na nananalangin lagi na tayo. Pagkatapos natin panalangin, tayo po natin tayo upang buhayin natin sa pamamagitan ng awitin ang ating po Panginoon. Tayo po natin po. Sa mga nanangawa ng anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, pinupuritan namin at pinasasalamatan sa lahat-lahat ng mga biyaya at mga pagpapalang pinagkakalim niyo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa panibagong buhay sa araw na ito. Pinagkalabaro na naman kami ng panibagong pag-asa. Salamat po sa nakita at walang sugat na pagmumahal sa amin. Dahil sa inyong pagtubay, nagkaroon kami ng kabang langit na kagalakan. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ituwid po ninyo ang aming mga pagkakamali upang marinig po ninyo ang aming mga dalangin at pagsama. Narito po ang inyong mga anak at patuloy na sumusunod sa inyong kalooban. Nagkatipon po kami upang alalahanin ang Panginoon Kristo sa pag-alay ng kanyang buhay upang ihandog sa katawan. Ama namin Diyos, inihiling po namin ang iyong bendisyon sa aming tatanggaping tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon Kristo at inumin sa saro, kaya ng katubusan at magugtipan. Paspasan po ninyo ito at gawin mga anak ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, at habang maawin ay maaari na po pahawin ng minaway at sabi. Ang tinapay ng
nila ko. Dahil na, nagpasalamat sa amang Diyos. Pinagpira-pira ko at sinabi, ito ang aking katawan na inihaan ko para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos mapahabunan, lumubot siya ng sarong at sinabi, ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Kung iinumin niyo ito, gawin niyo sa pag-alaala sa akin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpay niyo ito kami ginagawa. Magsilbisa ng mga bulungan sa iyong mga iba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, mga announcement ko, ganun pa rin. Mamaya po, meron tayong padlock. So, pagkatapos po ng kumain sa ulit, ipaikot na po mga babae, mga kalalaki ng mga kabataan. Dito rin po, salamat sa mga pumunta na maaga sa Sunday School. Basta tayo, magsalita ng Diyos. Literal, mas maganda yun, mas maalala natin. Tapos kung sino man po yung mga taga dito din, baka pwede pong sumama sa Saturday na prayer meeting kung 6:30. O kung hindi man, sama niyo po sa panalangin lagi ministry. Sama niyo po sa Facebook po, may pinapost doon, kaya pwede niyo i-PM yung Living Christ Church na page. Sama niyo po, bigay niyo yung prayer request niyo para nasama kami sa manalangin. Diba? Alam namin pa ulit yung panalangin, pero gano'n, kailangan pa rin dapat natin gawin yun. Saka dinidilig naman ang Diyos. Pero kung may gusto po tayong isama na panalangin, personal man, sa pamilya, mga pangangailangan natin, bigyan po kami isama yun, bigyan kami isama sa mga panalangin. Ito po, yung pakasama sa, dito po, yung yung message na doon, pwede niyo po sabihin sa amin. Kung hindi po kayo nag-follow, pwede niyo po. So, meron po mga ibang announcements. Kung wala na po, nagawa po si Pastor para sa pagpiling pa natin. Hindi ko natin yung sugat ng glory.
atin upang hindi tayo magkasahan. At makapagara sa atin ng walang kapintasan. May malaking ikalaman sa kanyang kalawalhati. Sa iisang Diyos, ating nagpapagligtas. Mamamagitan niya sa Kristo ng Panginoon natin. Kanya ang kalawalhatian, kadakilaan, kapamalaan, kapangyarihan, laban muna, ngayon at magpakailanman. Sumaating lahat ng biyaya pagpapala, pagkat tayo rin mga anak ng Diyos na buhay. Lahat walang anak ng Diyos na sabi lang. Kaya tayo po tayo ng upuan. Ana, ikot mo na na. We need you. Okay. Mamaya ka sa